Hello guys! Welcome back sa aking YouTube channel, Teacher Maricel. Before ako magpapatuloy sa aking video na to, gusto ko munang pasalamatan ang mga friends ko at kahit yung mga hindi ko friends na nag-subscribe at nagtiwala sa aking YouTube channel. Thank you so much kasi as of September 2, 2023, this day, I already have 308 subscribers. Sana madagdagan pa. Thank you talaga. So sa video na to, ang aking isi-share sa inyo ay kung paano ako nag-change ng aking marital status from single to married sa PhilHealth. Okay, so, tawag nito, before kasi nagtrabaho na ako 2009 hanggang 2020 single ako. So, ang aking status doon ay single pa ako. Paano ko ba siya in-update from single to married? Simple lang ang gagawin nyo guys. Punta lang kayo sa PhilHealth branch. Ayan, sa PhilHealth branch, punta lang kayo or pwede rin ako nag-update ako na may anak na. Nag-update ako na may anak na kasi nung nagkaasawa ako, hindi ko agad siya na-update. Dito na ako sa probinsya nag-update. At may anak na ako. Pwede mo na rin isabay yun na mag-update ka ng iyong marriage, ng iyong marital status from single to married, tapos yung beneficiaries mo. So, pwede na rin yun. So, dahil gusto kong idagdag yung aking anak sa aking beneficiary, kasi nga before, hindi naman sila yung beneficiaries ko. Gagawin ko yung anak ko as one of my beneficiaries. So, magdadala lang ikaw or ako, nagdala lang ako ng birth certificate ng aking anak. Ang dadalhin mo para makapag-update ka ay ang iyong, unang-una, ang iyong marriage certificate. Marriage contract ng asawa mo. Dalhin mo yon. ID mo, ID ko syempre, dalawang ID yung kinuha sa akin at that time eh. Government ID. So, dalawa yun, pinaserox ko na lang yun, pinafotocopy ko. At dala ko yung birth certificate ng aking anak. Tapos guys, sa security guard pa lang, doon pa lang sa may pagpasok mo sa pintuan, meron nang ibibigay na form yung security guard kasi tatanungin ka nun. Ma'am, sir, anong gagawin mo sa loob? Ano yung purpose mo? Bakit nandito ka sa PhilHealth? So, sasabihin mo na mag-update ka lang ng information mo, especially na mag-change ka ng marital status from single to married. At saka yung beneficiaries mo, maglalagay ka. Mag-update ka. So, bibigyan ka nila ng form. Si guard ngayon, alam na alam nila ang kanilang gagawin kasi ano na yan sila eh, sinanay na sila, na-briefing na sila kung anong gagawin. Kung ano yung specific na purpose mo, bakit nandun ka sa kanilang office or sa kanilang branch. So, tinanong ako ni Sir Guard kung anong gagawin ko doon sa loob, anong purpose ko. So, sinabi ko na mag-update ako ng aking information, mag-change ako ng marital status from single to married at saka yung aking anak, ipapasok ko as my beneficiary. So, binigyan niya ako ng specific din na form na lalagyan ko ng information, mga details, at saka yung form na yun ay para talaga yun sa pag-update ng information mo. So, bibigyan ka ngayon ni Sir Guard ng iyong fill up na form, and then sasabihin niya na meron ka bang birth certificate na dala para ng anak mo, meron kang bang marriage contract, dala mo ba yung marriage certificate niyo ng asawa mo? So, dapat dala mo yon. Magdadala ka ngayon ng original at saka ng photocopy. So, ayun nga ginawa ko. Nagdala ko ng original at saka ng photocopy at saka original na birth certificate ng anak ko at saka yung photocopy for the reference lang naman. Pero ibabalik nila yung original. Sa akin kasi, sa time ko, hindi na kinuha yung original kasi tinignan lang yung photocopy. Okay? So, pero nagdala talaga ako for sure lang na hindi na ako pabalik-balik kasi nga pila, 'di ba? So ayun, after kong ma-fill upan mo yung form, nasulatan ko na yung mga important details, nilagay ko yung specific na kung ano yung i-change ko from single to married, tsaka yung beneficiaries ko. Tatawagin kayo ngayon ng teller. Basta yung tao na nandoon sa window, kung anong window ba yung pampupuntahan mo. Depende sa branch ng PhilHealth. So ayun, pati yung ID ko before, pinaserox ko din sa PhilHealth. Dinala ko rin. Tsaka binigay ko yon doon nung tinawag na yung number ko, binigay ko. Ayun lang. Sabi lang, wait ka lang ma'am, ganyan. Tapos, binigyan din ako ng panibagong ID ko. Nung time na yun. Binigyan ako at that time, at that day, same day, binigyan ako ng bagong PhilHealth ID na apelido na danala ko na ngayon na may asawa na ako. Okay, so,
yung aking PhilHealth ID before, na dalaga pa ako, nasa akin pa rin naman. Tapos yung PhilHealth ID ko na bago, apelido na nadala ko sa asawa ko. So yun lang. Birth certificate lang ng anak mo na ipapasok mo as your beneficiary. Isi-xerox mo yun, photocopy mo yun, ibibigay mo sa kanila. Tapos marriage certificate ninyo ng asawa mo, tsaka yung ID mo. And then, pagkatapos, yun lang ibibigay mo. Pag na-fill upan mo lang yung form na fill upan mo, yung birth certificate, at saka yung, yung marriage contract nyo, yun lang ibibigay doon sa teller. Tapos, mga ilang minutes, tatawagin ka, okay na yung pag-update mo, bibigyan ka nila ng panibagong mong ID. So, ayun lang yun. Pero kung wala ka namang i-update na beneficiaries mo or ng beneficiary mo, okay lang. Kung mag-change ka lang ng marital status, ang dadalhin mo lang, marriage certificate, tsaka ID. Ayun lang naman talaga. Pupunta ka lang talaga sa pinakamalapit na PhilHealth branch. So, ako pumunta talaga ako dun. Mabilis lang naman talaga siya, hindi siya matagal. So, automatic updated na ang iyong information. Tapos, nakapag-change ka na ng marital status from single to married. Tapos, ako naman at that time, sinabay ko na nga yung pagpasok ko sa anak ko as one of my beneficiaries. Ayun lang guys, sana may natutuhan kayo sa video na ito at kung naguluhan kayo, mag-comment lang kayo sa baba at sasagutin ko yung inyong mga tanong. Okay? Thank you. Based lang yan sa aking experience. So, maraming salamat. Thank you for watching guys. Bye-bye!